Hello po, magandang araw. Today is Wednesday. Wednesday ba ngayon? O Wednesday. So, bali guys, nung Monday, pumunta kami ni Ray dito. Tapos kahapon, nandito rin siya. Tapos today din, since nandito po yung ating electrician kahapon, so sabi ko kay Ray, mas magandang bumili na po kami ng mga ilaw para isang puntahan na lang. Medyo malayo din po kasi dito sa Bacoor. So, tinanong ko naman yung may-ari kasi ang una niyang instruction dito, wala mo ng mga ilaw. I mean, wala mo ng mga center lights. Pero kasi, tulad niyan, nagpipintura, madilim, hindi makita. So, kailangan pa namin mag-provide ng bulb. Pero yung mga pin lights, kami na po talaga ang sagot dyan. So, since nakikita na namin yung ganda ng renovation, nag-message ako kay ma'am na kung pwede, bilihan na namin siya ng mga ilaw. Ang kagandahan nga dito, halos paglabas mo ng subdivision, andyan lang yung Wilcon. Ito po yung brand na nabili namin, Alphalux. Ayan siya. Actually, mura yung taga 1,000, taga 2,000. Meron ibang brand na halos nasa 5,000, 7,000, 8,000. Ito po okay na. Pag ganito pong mga tulad nito, may dalawang resist ceiling po tayo. Hindi naman gaanong kataasan ang ceiling. So, advice ko po dyan, yung flat na lang. Flat lang po ng mga ilaw. Ayun, katulad po nito. Ito po. So, ang kagandahan pa nito, once na napundi po yung ating LED lights, hindi naman mataas yan sa kuryente. Pag napundi po yung ating LED na yan, pwede po tayong bumili sa Wilcon. Meron naman po niyan. Kaya yung mga ganito pong klaseng ilaw, replaceable naman po yung kanyang pinaka LED lights. So, ako na lang yung nag-decide kasi si ma'am po is nasa abroad. Pero actually, meron kasi ako mga clients na pagdating po sa pagpili ng ilaw, minsan parang off siya tingnan eh. Parang hindi ko bet. Pero syempre dahil sila po ang may-ari, hinahayaan ko na lang, eh gusto nila yun eh. So ganito po ang itsura ng bahay pag walang ilaw. So eto po, dalawang resist ceiling. Eto po yan, square naman po siya. Pero may linings din po na katulad dun po sa may kitchen. So pag ganyan, wag na po tayong lumayo sa kulay. Tsaka wag po yung iba-iba para kasing antsaka ng tignan. So ito, parang nasa 50 to 60 centimeter ang pinakalaki niyan. Perfect na perfect po siya dito sa ating center light dito sa ating resist ceiling. So same lang din po yan. Once na napundi, pwedeng palitan lang po yung pinaka-LED niya. So kahapon po yung mga pin lights, order po namin yan sa TikTok. Actually, mas matibay po ito. Ganito kasi yung gamit namin sa bahay. Parang 5 to 6 years na, hindi pa rin namin siya pinapalitan. Buhay pa rin. So, kaya yan nakalambitin, gawa ng hindi pa po, ipipinish pa yung ating yung ating mga tambol dyan. Bakit? Si Ray naman po is gumagawa ng grills. Taas mo ng konti. Taas ng konti. Yan. Tapos itabi mo ng konti yung itong isa. Yan, ganyan. Yan, ganyan yung gap. Ayan. Oo. Ito naman pong mga grills kasi lahat po ng grill sa balcony, sa harap, lahat po yan is puro kalawang na. So, papalitan. So, kahapon, ayan po yung mga nagawa naman ni Ray. So, kailangan pa yatang hasain yan, lalagyan ng epoxy primer, then pipinturahan. So, ayan siya. O, tingnan nyo to. O, ang ganda, diba? Ito yung pang kitchen natin.
So, iniba ko na lang, pagdating po sa may kitchen, tsaka sa mga kwartos, bilog siya. Pero dito po sa may living area, tsaka sa may bathroom, is square din po siya. So, may mga lining. Tapos sa mga rooms naman, ganito lang po siya kaliit. Ayan, hindi pa natin siya matesting gawa ng nagkakabit pa po ng ilaw. Ayan, oh. Ganyan po siya kalaki. Actually, meron naman kaming time bumili ng or mag-order po sa TikTok ng mga ilaw. Kaso para kasing hassle pa. Gusto namin, lalo na ang dami namin project sabay-sabay. Gusto namin isang puntahan kahit paano. Marami na kaming accomplishment. Ayan. So, marami pang ilaw dito. Pakita ko na lang. Kasi ito naman talaga yung ating topic. Ito po, sa taas naman po to, 2 kwarto. Tapos ito, meron doon kasing maliit na parang sala lang. Ayan, maliit lang siya. Tapos ito naman po sa may gate, tsaka sa may balcony. Tapos, since mga accessories nang gagamitin, patapos na. Ayan. Kailangan po natin ng mga switch para sa mga ilaw. Tapos ito po. Ayan. So, isang puntahan, isang bilihan na lang po kami. So, bumili rin kami nito pang punas, pang linis, tapos gripo sa may, anong tawag dito, dyan sa may garage. Tapos yung mga outlets, ayan, universal na po ito. So, kahit bilog o flat po yung ating mga plug ng appliances, carry. Tapos ito po yung para sa hagdan. So yung sa hagdan natin, 1.5. So parang hindi na rin naman naglalayo sa online. Pero kasi kailangan talaga namin makabili na. Ayan, kasama pa yung tag price niya. Ayan. So kung babalik man po yung electrician ko dito, konti na lang po yung kanyang mga i-install. Kasi yung sa poste po sa labas is hindi pa siya na-finish. So, ayun. So, dito naman po tayo sa welding works. Actually, si Kuya Bok, yung isa naming mason, all around po yun, nagwe-welding. So, si Ray naman, kaya niya namang mag-welding. So, Kerry naman. Then, kung gagawa ng cabinet, siya na rin po ang in charge dyan. So, dito nga po pala, square bar na 12mm. Tsaka, ayan po yung panglagay sa ibang bintana. Ayan. So, ito po, itong mga metal tubular na yan, dito po yan. Dito po siya ilalagay kasi papalitan na rin namin dahil kung naka-follow po kayo sa amin o naka-subscribe, makikita nyo yung mga grills talagang mga talagang mga kalawang na, sira-sira na. So, dito po sa may garage area. Ayan. Ganyan naman po ang itsura. So, the rest po ng wall dito sa may labas is hindi pa po napipinturahan. Kaya medyo malaki-laki pa po yung trabaho dito pagdating po sa painting works.
dito nga rin po pala sa labas ng Kisame is naka-metal span rin tayo. Ayan. So, mainit lang. Mainit. So, bali guys, update tayo dito sa Bacoor project. So, recap lang po tayo. Yung unit ni ma'am is most likely yung pinaka-loob tsaka yung extension. Pero wala naman masyadong ganap sa extension. So, bali yung gate natin, binawasan to ni Ray para maibuka ng maayos yung ating gate. Ayan siya. Tapos, meron na rin nagawa si Ray na drainage. So, same lang din po dito sa may kabila. Tinanggal to, tapos inayos. So, bali guys, itong pinaka-grills natin dito sa balcony, totally kalawang na talaga. Kaya tinanggal na yan, pinalitan po ng bago. So, simpleng design lang po yung ginawa namin dito para hindi na masyadong maarte. So, actually, okay naman yan. Tapos, malaking bakal na lang po yung ginamit namin. So, itong pedestrian, babawasan din po natin to. Tatanggalin na rin po natin to para maibuka rin po namin siya ng maayos. Ayan o. Kasi ang buka niya parang hanggang ganyan lang. So pag papasok sila ma'am, hindi sila makapasok ng maayos. So hindi rin naman pwedeng ganon. So lahat po, pati po dun sa main gate, nagbawas kami. Ayan. So ito tatanggalin din to. Actually, matibay pa po yung gate kaso hindi lang maayos yung pagkakagawa. Kaya nagkakaroon ng conflict. Sa susunod, maipapasok na po namin tong sasakyan. Try natin. Try natin maipasok. So, imagine yung unit ni ma'am, konti-konti na po siyang gumaganda. So, pati po itong labas, tatanggalan natin yan ng mga damo dyan. Pati po itong mga to, aayusin, pipinturahan. So, I think hindi na siya lalagyan ng masilya. Siguro pintura na lang. Primer na lang kasi kung meron pang expose po kasi sa araw, sa init, sa ulan. So, ganyan po yung nangyayari. So, magiging atake namin dito is primer na lang. Dilinisin, parang i-wrap finish siya ng konti. Tapos, lalagyan ng primer. So, konti na lang, mabubuo na yung ating grills. So, actually, last time, meron akong kuha dito. Idudugtong ko na lang po ito. So, dito naman, mayroon naman sila tatay na-install na po ng mga aluminum works. Halos tapos naman na po. So, naglagay din po kami ng ilaw dito. Ayan, tapos tatakpan na lang po yun. Tsaka to, tatakpan. So, ito yung screen door ni ma'am. Pasok tayo. So, ito, pipinturahan din po ito. Actually, yung taas, okay na. Pababa na yung pintura natin. Retouch. Actually, meron naman na siyang pintura. Kaso, hindi pa siya final. So, dito kami nag-i-stay. Ayan, electric pan lang. So, yung cabinet natin, may kulang pa po yan doon sa may awang. So, ihahabol po natin. So, dito po sa baba, yung mga pinto hindi pa naikabit. Pero, basically, more on painting works na lang naman yan. So,
So dito, hindi pa po nabutas yung ating lababo. Kakabit pa yung ating gripo. So ito po, ihahasain pa po yan ng bahagya. Ayan, hindi pa po yan na liha. Yan, lilihain pa daw yan. So dito po sa may back door, ito po yung itsura dito sa may back door. Dito po yung sa likod na grills, ayan, nailagay na rin po yan ni Ray. Tapos preparasyon na lang po sa pagpo-polit up. Then meron na rin po siyang primer. Tapos black paint na lang po ang pintura natin dyan. So dito po, ito naman po yung ilalagay namin sa grills sa mga bintana. Ito naman po yung magiging grills ng ating mga bintana. Yung ibang bintana po hindi malalagyan kasi palabas po ang buka. So I think 3 lang, tsaka dito po sa may kitchen. Picturean natin. So buong wall po dito sa may labas, pipinturahan din po yan, paikot. Ayan. Hanggang doon po yan. So aayusin, pipinturahan. Pati rin po yung ating hagdan. Dito po akyat tayo. So, dito po sa taas, actually, ayan na po ang itsura. Na tile grout na. Okay, sige. Ayan, ganyan po siya kaliwanag. Tapos, konti-konti na rin pong ini-install yung mga bagong outlets. Tapos, sa AC, may abang tayo dyan. So, eto po, maghapon na, pero dito hindi mainit. Ayan. Hindi siya mainit, oh. So, pati po yung grills dito, pinalitan namin, gawa ng, hindi na siya matibay eh. So, sakto lang dito may harang pa rin kasi, just in case may bata, ayan, may harang tayo. Tapos yung mga dati pong hamba, pininturahan na po yan. Ayan, no? Ayan po yung pintura. So, hindi na po kami nagpalit ng hamba kasi okay pa naman siya. Same lang din po dito. Pinto na lang pong ipapalit natin. So, ito po sa second room. May mga ilaw na rin po pala yan na binili namin sa Wilcon. So, pare-parehas na lang. Ako po kasi pag hinahayaan ako ng kliyente, gusto ko yung same lang ang ilaw. Dito kulang pa tayo. Ayoko po kasi yung mga iba-ibang iba-iba yung mga ilaw na gagamitin, parang hindi na siya magandang tingnan. So ganyan. So same lang din po yan dito. Ayan, oh. Kung halimbawa po kasi may bata, hindi po pwedeng hindi natin lagyan ng grills dito kasi possible baka malaglag kung mag-open ng bintana. So, ito po yung pinto natin dito. Ayan. Nirepaint. Ito na siya, oh. Kaya namin siya nirepaint kasi matibay eh. Solid. Solid siya. So, i-install na lang po yan. So, nandito naman po si Ray. Ayan. Ayan. So, bali ang ginamit naming metal tubular dito is 2x3 tsaka 2x2. Tapos nagpalagay na lang din po ako ng square bar na parang design lang din. So matibay na yan. So ito na yung pintura natin. Ayan, diba ang ganda. So pati po yung existing natin na sa NEPA,
i-retouch din po natin yan. Yung iba, mamasilyahan, yung mga medyo may konting mga crack-crack dyan. Masilya lang ang katapat niyan. So yung mga ilaw din po pala, kasi meron siya talaga existing na ilaw dito abang. Binago natin yung wires, tapos naglagay tayo ng panibagong ilaw. So yan naman po is na-testing na. Paul, yung ganitong textured, parehas ng kulay yan. Ito tsaka yung pinakababa. Tapos yung isang kulay pa, itong nasa gitna. Tapos itong mga parang ganito, puti. Para buhay yung... Puti nga yun yung Oo, puti yan. Para buhay na buhay siya. Yung pintura dito ni ma'am, actually siya po ang pumili niya. So kami naman lahat po talaga na dapat sila, sa kanila po talaga namin yan binibigay. Pero pag mga hardware materials, kami na pong bahala doon. Pero kung mga tiles, pintura, accessories, sila na po. So ito na lang yung ikakabit niya Ray dito. Yan, itong side na lang to. Ano ko lang ito? Itin lang? Black lang. Black lang. Oo. So dito nga po pala naka-tiles na rin po tayo. Before wala po tong tiles eh. Parang ang tawag doon yung maliliit, naka-pebbles. Tapos puro leaks na po doon sa ilalim. So ito naman po is before kami nag-tiles dito is nagpahid po sila ng flexiband ng waterproofing. So, meron din po tayong screen door dito. Ayan. Protection din po yan ng ating pinto. Actually, dati talaga, meron naman talaga siyang screen door. Kaso luma na. Ayan po. So, nakaka-excite yung ating pinto. Ang ganda ng finish. Parang meron pa po akong kuha nito. Pwede natin i-compare. Ayan. So, pati rin po yung hagdan natin. Same color na rin po yan. So, eto po, diskarte na po ng ating pintor. I-spray din po yan. So, meron pa pala kaming kulang dito na PVC panels. Baka magdala na lang po kami sa susunod na pagpunta. So, yung mga butas, natakpan na kasi ng panibagong wirings po kami dito. All goods naman. Kasi may nag-i-stay in po dito kung may problema sa wiring. So, magkakaroon na sana ng trouble yan. Pero wala naman. So, napakaganda ng ating PVC panels.